Isa tayo. Hello and welcome sa lahat ng aking mga constituents. Yes, this is your favorite party and house speaker, Congressman Tambalos Locos. At your service, my boys. Yeah, ito, short recording na to. Nireact natin to, medyo lumang ano na to medyo lumang balita na to. Pero ngayon nakarating sa atin. So, ito si Paring Barbers. Na-interview siya ng ASPN sa 125. So, we will just react to this interview of his. Kung saan sabi ko dito, tuluyan na niya yung pagka-summon, pagka-imbitado sa mga vloggers na nakapakalat ng fake news. So, tingnan natin kung anong nangyari dito. So, nakalagay dito sa tabi natin, Barbers pa sa Kayali. So, parang makapadlok na naman to si Paring Barbers. So, without further ado, let's get into the interview. Pasok! 43 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya ang ating paboritong congressman mula sa Surigao del Norte. Walang iba kundi si Congressman Ace Barber. Yeah! Magandang umaga po. Idol! Ace, Happy New Year. Welcome back sa ASPN. Magandang umaga, Ali. Yeah, isa sa mga na top goods ko yan si Ace Barbers. Yeah. Mga quad ko yan. Yan mga sundalo ko. Mga malalapit. Aking mga minions. Pero hugis pala minion And Pat, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at happy New Year. Go! Okay, ito na, Kong Ace. Napabalita na ikaw ay gagawa ng isang TRICOM from Quadcom, TRICOM. Para nga lang. Sige, Barbers, hugi mo na lahat ng numero. Naggawa ka pa ng dual-com, TRICOM, quad-com, kita-com. Ano ba yung pan-6? Hexacom? Sexcom? Yeah, bahala kayo. Sa mga trolls na gumagawa ng mga fake news at meron kang suspetsya na galing ito sa illegal na pondo ng mga pogos, no, na pinagbabawalan na. Ikaw na po magkwento. Yeah, yung aming script Pogo. Kasi alam mo naman yung Pogo, di ba? Nag-umpisa ito kay Digong, di ba? Ito yung kwento niya na baka kasi para pandemic kasi doon di ba? So, pagsak ng ekonomiya, walang gumagalaw. So, by desperate move, siyempre, pinapasok ni Digong yung mga Pogo dito para tumakbo naman yung ekonomiya natin. Kasi wala talagang kapera-pera nung panahon na yun nung panahon na yun, sumisip-sip pa ako dyan Kaya, kailangan natin ng exposure para makapanalo tayo, di ba? Pero ngayon, naglaga na. So, ayan. Kaya tinitira namin siya. So, ayan, ngayon, binabalik namin sa kanya. Kaya yung script namin sana, ipabalik namin yung Pogo issue kay Digong. And hopefully, di ba, kumapit niya kay Inday. Masisira si Inday. And that's my master plan. Pag masira si Inday, hindi siya, wala sa pagka-vice president. At sino ba ipapalit? Di ba? Sino ba close kay Pinsan? Di ba? Ano ako? Tapos pagkatapos, pag vice president ako, saka ako, titirahin niya si Pinsan. Papainit siya yan. Para ako na lang ang magiging presidente ng Pilipinas. Di ba? Napaka-ingenious plan. Sige, tuloy na natin to. Si Barbers is sa mga bata ko na magpapatawad sa akin ng mga pangarap na yun. Kong Ace, what made you decide to form a TRICOM against these trolls? Yeah, okay. Una, salamat, no, Ali, no, na dahil nagkaroon ng pagkakataon na ma-discuss itong usaping ito dahil itong TRICOM po ay isang direktiba, no, ng ating speaker na mag-create ng joint committee to look into yung mga fake news peddlers, no. Binanggit mo pa ako, gusto ko mag-blush tuloy. Okay, Barbers, sige. Tuloy Ace. Ngay, nagpapakalat ng mga fake news. Alam nyo kasi, simula po nung naging uso itong social media, dahil dumami na ang mga vloggers, no? Mga vloggers yan. Mga vloggers na to, minsan, ay nagiging political analyst, nagiging journalist, no?
Dahil ganun yung kanilang sistema, mukhang walang nagko-control sa kanila, no? Tama yan. Ito po, Kontrolin natin yung mga yan, di ba? Kasi alam mo naman yung mga vloggers, di ba? Yan yung naging, aminin natin at hindi, yan yung naging susi sa panalo ng mga Duterte nung parang tumatakbo yan. And, yan din yung naging susi ngayon, di ba? Natutumakbo si Insan, di ba? Di ba? Binuhat siya ni tapos plus, binuhat pa siya ni Sara. Lakas-lakas siya dyan sa mga so-called DDS. Yan. Kaya dami namin naputol dun, di ba? Panalo. And now, dahil pa po si Insan, siya paupo as House Speaker. Yours truly. Teka, pupuso mo na kami sa kumalpit. Kaya, sige, tuloy na. lang ito ay hindi po para i-curtail yung kanilang freedom of speech or yung kanilang freedom of expression. In fact, So, kaya ace talaga, bolero ka rin. Yun ang point dun di ba? Freedom of expression. Ayaw natin magsalita, yung mga Kasi alam ka natin malakas. Di ba? Yung mga trolls sa atin, di ba? Medyo sasabalik-sabalik kasi mumurahin lang namang mga taong bayan matutuyan Doon tayo kumuha sa pool ng mga bobong mamayan na patuloy at paulit-ulit na bumoboto sa mga katulad natin. Okay, go. Gaya rin po sa ating mga kawani ng media, no? Yung tri-media, yung radio, TV, and print, no? Kapag bago po sumulat o magpahayag ng isang news yan, ay binabalidate po yung mga yung mga artikulo. Binabalidate, ibig sabihin, nagtatanong muna sa amin kung gusto na ilabas o hindi. Kasi ba dami niya mga yan, di ba? Kontrolado na namin yan, di ba? Kung anong balita gusto namin palabas sa kanila, yun na ilalabas sila. Di ba? Although, not necessarily fake news, pero syempre filtered. Kung gusto namin ng media blackout, gagawin nila. Kasi hindi naman yan technically, hindi naman illegal ang hindi ka tumahimik ka na lang, di ba? Magsinungaling, medyo masama. Kung media ka, madadali ka with fake news. Pero kung hindi mo naman ibabalita, at least may palusot sila, di ba? At kumukuha rin sila ng mga magkabilang panig, no, bago po sila maglabas ng kanilang news article. Pero sa social media ay wala na po yata yan. Yeah. No, basta na lamang kapag ikaw ay binayaran ng pogo o binayaran ng mga sindikato ng droga, Yan, sige. Push mo yan. gagawa ka na ng mga kwento, ng mga fake news para manira ka ng mga kumukontra sa mga sindikato ito. No, yan ang aming pananaw. Kung kaya't nangangailangan na tingnan natin, no, at magkaroon tayo ng isang tinatawag na regulatory framework. Yeah. Pero pare hindi ko mag-gets lang kung saan galing yung theory mo na binabayaran ng pogo saka binabayaran ng drugs. Although, magandang panasot yan. Pero, kwento mo na sa akin how did you come up with that conclusion? Diba? No, na kung saan ay may disiplina. Alam mo, Ali and Pat, no, ito nakita mo naman na mula nung nauso itong vlogging. Ang dami Nung nauso yung vlogging, sumakay na rin ako dito ko. nagmumura. Lahat minumura, no? Walang may name calling. Hoy, wala kaya nagmumura dito. Putang ina ka. Mayroong pagmumura, mayroong pambabastos, no? Lahat. At ginagamit din yung vlogging minsan for scamming, no? Ayan yung may humihingi ng tulong mula sa ating OFW. At nagdo-donate. Talaga may mga gano'n. Yung pala balak ko, di ba? Ako nag-vlog para mag-scam hindi na pala bago idea yun. Shit. Okay. Sa kanila, dumadami ang pera. Ito ba'y nagbabayad ng buwis? Income yan eh. Ito ba ay... Pag narinig ka buwis to, tayo ang aking balibo. Kinikilig ako. Because it's, again, money. Di ba? Tayo sa pera. Di ba? Sa pagkala nga dyan, Mr. Zino. Yeah. Kinig ko pag nasabi yung buwis.
pawis. Pag sinabi buwis, aking sabihin, it's for me! O, di ba? It's for me! Buwis, it's for me! Kasi akin lang yan eh. Sa akin mapupunta yan. Ang mga buwis nyo. Mga buwis na pinaghihirapan nyo. Na dugot pawis ang katapat. Diretso sa aking bulsa. Ay regulated. So all these things ang dapat nating tingnan. Taliwas dun sa sinasabi ng mga vloggers na kumukontra dito at sinasabing pinipigilan daw po natin yung constitutional guarantee of freedom of speech and expression. Siyempre, kailangan natin kontrahin talaga yung freedom of speech. Di ba? Ang karapatan lang magsalita ay kung sino lang ang kakampi sa atin. Ang kontra sa atin, bawal. Tahimik ka. Shut up. Sabi lang. So Kong, paano nyo naman nalaman na mga organized vloggers, yun po kasi yung sinasabi, no? Organized vloggers ito at mga bayaran. How did you come to that conclusion? Okay, yan. Yung eksaktong tanong ko kanina, di ba? Paano conclude dyan, di ba? Medyo balita sa akin yan. Ready to invest in real estate, but Ads. Teka na. Ano ba yan? Sige. don't want the hassle? Look no further and join Smart Crowd. Well, alam mo, Ali, ito siguro makikita mo na napakasipag nito mag-produce ng mga content, no? At itong mga content na to, Ano ba yung content ba? Sabi mo content. Kasi kung yung content, di mga vloggers kayo. Yung content, kayo yun. Diyan sa Quadcom, mahilig kayo mag-produce ng content. At wala nang content, kino-content nyo. Di ba? Ang galing, bravo. Gusto ko kayo palakpakan. Kaso hindi pa ako makapalakpak dito. Wala pa akong, wala mang budget to avatar na to para magalaw yung kamay. Mga basic lang. Mga basic gestures lang ang kaya kong gawin. Tulad ng praise. Okay lang kita. Okay. Ginagawa ko. they make sure na malaki yung viewerships or yung engagement na sinasabi. Bakit? Kasi meron pong bayad ito, no? Na-monetize po nila itong medyo sablay yung gano'n mo eh. Medyo sablay. Alam mo ba kung paano gumagawa na natin YouTube, di ba? Pag maraming laki viewers mo, di ba? May pera ka na dito eh. Hindi ka kailangan bayaran. Di ba? Ang problema kung wala, tapos tuloy pa rin yung yung kung wala ka namang views. Tapos tuloy-tuloy ka pa rin ng kasi yung gawain natin di ba? Kasi mo yung mga vlogger, yung mga troll natin, yung mga vloggers ni Insan. Wala nang masyadong views yan eh. Wala nang nanonood dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Di ba? Ano motivation nila? Di ba? Kasi binayaran natin sila. Yung mga malalaking vloggers na maraming views, hindi na kailangan ngayon ng bayaran ba sila actually. Yun. Kasi may may kita na sila. Di ba? Although, pwede rin siguro extra money kung yung prinsipyo nila, kung kaya natin sibilhin. Di ba? Bibili natin sila. Siyempre, ang ipapasa natin sila, ang papasabihin sila kung ano lang yung gusto natin. mga views na ito, mga shares and likes na ito. But more than that, no, alam mo, yung mga masipag manirang puri, mag-create ng fake news, hindi naman siguro gagawa ng ganyan yan na walang nagbabayad at walang naguutos dyan. No? So, tama ka eh. Gawain natin eh. Yung sa side natin, yan. Teka, kami ba ako Pangulo mo? Ha? Bumabaliktad ka na ba? Ha? Kami yung vloggers na binabayaran eh. Tayo yun di ba? Ako pala, vlogger na rin ako. Pero hindi ako bayaran, di ba? Hindi ako bayaran kasi marami na akong pera eh. May nananakaw na tayo sa kaban ng bayan, di ba? Ito, hobby na naman to. I can be honest here. Mayroon kasi magpanggap sa totoong pag totoo yung mukha mo, di ba? Magpanggap analyst dito, di ba? Masasabi ko totoo. Saka wala namang gano'n nanonood dito. Tayo lang, di ba? So, wala makakalam na lahat ng mga pinagsasabi ko dito. Maliban na lang ako i-share at nilalike dito. Kumalat at
malaman niyo ang mga tao kung ano yung mga kalokohan ng gobyerno. Pero syempre, hindi naman magyari yun. Mahina lang itong channel na to. Bago pa lang. So, tayo lang. As simple as that, no, we can determine and find out ano ba yan, no? Sa amin kasing paniwala, simula nung example lamang ito, no, yung sa Quadcom, no. Aba, walang humpay, no, yung kanilang paninira sa mga kasamahan ng membro nitong Quad Committee ito. In fact, pinalalabas Medyo kasira-sira naman talaga eh. Kasi ang dami yung katangang ginawa dyan eh. Ang focus nyo kasi, dapat sirahin si Inday, di ba? Mukhang na lumaki yung mga ulo nyo eh. Nag-power trip kayo. Kayo dyan, parang pito yata kayo nakaupo dyan sa mesa. Parang mukha kayo Power Rangers eh. No? Power Trippers. Go, go. Kakagusto ko tan. Go, go, Power Trippers. Kasi pa-power trip na lang kayo dun eh. Diba? Nawawala kayo sa focus kung dapat yung gawin dyan. Ang silbi nyo, sira si Inday, tapos i-distract yung mga mamamayan sa mga isyong mas malapit. Tulad yung budget. Diba? Napili na budget. Diba? Kasi katotoong nagsisilbi kayo sa bayan, dapat yun yung pinansin nyo. Pero syempre, ang utos ko sa inyo, i-distract yung mga tao. Bakit issue, tapos parang hindi na makapansin yung mga kalokohan natin dito. Mga kanakaw tayo. Di ba na marami? Di ba meron mga party-party naman kayo dyan. Kaya gawin nyo na trabaho yung maayos. Nga lang, ito, susunod yung kapalpakan na. Ay, parang hindi na kayo nagiging effective. Pero ito natin, baka makabawi ka. Kung meron ka pa rin tiwala ako sa iyo, parang is. mga nila na walang kredibilidad itong ating ginagawang pagdinig sa ating Quad Committee. Credibilidad to. Credibility. Sa inyo pa talaga nanggaling, ano. Ay, nako. Dahil alam ko pinagagawa ka nyo dyan. Alam kong pinaka-agenda nyo dyan. Kaya medyo gusto ko matawa. Pero patahimik na ako. Kaya diskarte nyo yan. I think because of that, no, nagkaroon kami ng paniwala na meron talagang nagpupondo rito at Paniwala lang, wala bang proof. Diba? Dapat may proof, diba? Kasi pag believe lang, ba, sinabi ko may naniniwala ako sa alien, diba? So, hindi ibig sabihin na totoo na, diba? Hanap ka, may proof ka pa na nakakita ka ng alien, diba? Pwede sabihin na, diba, na-prove na nila yung puwet ko. Ayan, nakakita ka, di ba? May alien. At least may proof. Pero ikaw, di ba, believe lang, naniniwala ka lang. Diba? Kailangan may proof. Diba? Mayroon pa kung di silang bilib-bilib lang eh. Kasi iba-iba tayo ng paniniwala, di ba? Diba, naniniwala, katulad ko, naniniwala na gwapa ko. Yeah. Diba? Hindi naman ibig sabihin, totoo yun. Sa paningin ng iba tao. Pero I believe that. So, yung argument na yun, kailangan natin ng baka pa ng proof. Hindi pwedeng paniniwala lang. hindi kami nagdududa na ang nagpupondo rito ay mga sindikato ng droga at sindikato dyan sa loob ng Pogo. No? Kaya nga Pogo money at saka drug money ang binabayad dyan sa mga masisipag. Yun, dapat ibig sabihin, meron kayong proof doon pera na galing sa Pogo, sa mga drug lord. Okay, ibig sabihin, kung may proof kayo, no, kilala nyo kung saan galing, di ba? So, pati hindi yun yung tinatawag nyo. Di ba? Kung gusto yung magpapogi talaga, dapat yun yung tinatawag nyo eh. Di ba? Ano ba, ini-invento nyo lang ba yan? Kasi ako, hinayaan ko muna kayo sa mag-ano, kung ano dumiskarte ng iyo, di ba? Di ba yan? Di ba? Mga vloggers na yan, na mga pseudo-journalist at saka mga pseudo-political analyst. Ano yung pseudo? Ano, Japanese word? Japanese word ba yan? Pseudo?
So Kong this is Pat P. Yung how do you plan to run after them? Kasi mga trolls nga ito eh. So, syempre, they have fictitious names, their IP addresses are going to be difficult to trace. Ano yung ninyo? Ano yung mga hakbang? Oo nga, ayan. Paano yan? Halimbawa, kasi hindi ko naman siguradong nasa Pilipinas kaya mga yan, di ba? So, ito, tulad nito, mga avatar lang ako, di ba? Paano malalaman na dito ako sa Pilipinas, ha? Dahil pa may flag ng Philippines sa likod ko, ha? Sa Congress. Diba, mahirap na mabilis sa mga hanapin na dito lang sa Congress. Paano yung iba? Di ba? Diba? Paano malalaman? Ano tatanong mo kay YouTube na ibigay yung nila, yung mga information, di ba? Di papayag yun. Kasi, ano personal is? Hindi, ito para maliwanag lang, we are not running after them. Okay. What we simply want to happen ay magkaroon ng isang disiplina o regulatory framework. Gaya ng sa inyo sa media, meron kayong KBP, di ba? Hindi kayo pwede magmura, hindi kayo pwede magpeddle ng fake news, otherwise you will be sanctioned by the KBP. Siguro sa social media, wala pa pong ganyan siguro. Dapat tingnan at baka magpanukala tayo ng mga batas na mag-create ng parang disciplinary board. Ikaw ba naman na Ali, araw-araw kung maririnig mo yung Okay, tama. Ano ko lang sinabi mo na hindi mo pinipigilan yung freedom of expression. Kasi yun yung mismong, yun yung mismong kahulugan ng freedom of expression. Dapat malaya kang sabihin kung anong gusto mo. Wala mong ipigil sa'yo. Di ba? Kasi yun nga di ba? Kailangan meron kang kayang magpayag ng opinion mo. Pero syempre, yun nga yung natin, yun nga yung ating agenda. Pigilan nga yung mga pagpapahayag ng sariling opinion. Di ba? Pero yun nga, you're contradicting yourself kanina. Tapos biglang sinabi mo yan. Nakahalata tuloy, di ba? Hindi mo lang bulog yun vlogger halimbawa, no, pagbukas mo ng iyong social media walang ginawa kundi magmura, no, o hindi kaya mag-create ng kwento o ng mag-peddle ng fake news. Napaka-prevalent po ngayon ng fake news. Kaya nga, dahil nga ganyan, gusto nating tingnan. Hindi naman natin pinipigilan sila mag-express ng kanilang opinion o mag-criticize sa trabaho ng ating mga mambabatas o hindi kaya ng mga kawani ng gobyerno. Ang ating lamang gusto ay dapat meron po silang mga basihan bago po sila magbigay ng kanilang mga fake news, no. Ibig sabihin, teka, now that I think about it, di ba? Itong side natin, di ba? Yung mga vloggers natin, ba sila yung gumagawa niya mga pinagsasabi mo, di ba? Pinapakala mo ba kami? Paris, nasa pupuntahin mo ba yung operation ng mga troll natin? Mabaliktad ka na ba? Mayayari ka sa akin, papaluin kita sa puwet. Sana naman hindi, ano? Okay. Sa kaya yan. Bago ka magpahayag, dapat mayroon kang basihan na pinaguhugutan, ika nga. Hindi pa ba yan sakop ng cyber libel law? It is, no? In fact, it is, no? Meron naman na batas dyan, di ba? Ano pa itong silbi natin? Ano yung silbi niyan? Meron na pala Pwede ba yun na lang gamitin natin? Kinreate yung batas na yan, yung Cybercrime Prevention Act of 2012, meron pong kine-create dyan na isang komitiba na yung CICC, no? Na kung saan ito ang coordinating body na nagmo-monitor at magre-rekomenda ng prosecution sa kanila, no. Ngunit mula nung naipasa itong batas na ito, wala pa tayong nakikitang nakakasuhan, no. Paano nga wala tayong enforcement? Hindi naman natin priority mag-enforce lang ng batas, di ba? Kailangan gawa lang kayo ng gawa, wala namang enforcement, di ba? Kasi ating sa legislative side, ito si Insan, di ba? Hina. Execute. Kaya executive dapat yung trabaho sa kanya, execution ng mga batas, wala, tutulog-tulog, adik-adik.
Singot-singot. Ay, nako. Sablay. Ang daming sablay ngayon eh. Ay, nako. Diba, ang daming pinakawalang kriminal. Kinelevency. Huwag ka muna. Insan. Ito, tipla. Ayusin mo yung trabaho mo. Kasi, pag tatanggal ka, si Inday magiging presidente, tayak. Hindi pa ako tapos siraan siya eh. Kailangan maging vice president muna ako. Tapos pag naging vice president ako, saka mag-sabog, saka magsira. Sirahin mo yung bayan para pwede ka ma-impeach. Papalta kita. Di ba? That's a game plan. That's a may genius plan. Hindi pa ako tapos eh. Hintay mo muna. Ano ba? Ayusin mo yung trabaho mo. Na umaabuso ito let me just be categorical about this, no? Yung umaabuso, yun ang ibig nating sabihin, no? Yung mga hindi sumusunod sa pamantayan ng responsible journalism o responsible vlogging, yun ang dapat magkaroon ng disiplina, no? Kasi iba naman kasi yung yung journalism sa vlogging eh. Yung mga journalism, di ba, nagpapahayag sila ng papahayag sila ng totoong balita, di ba? Hindi sila pwede magbigay ng opinion. Kasi pag nagbigay sila ng opinion, bias sila, may kinikilingan. Yun yung bawal na gawin ng mga journalist. Kung ano na yung totoo, kung ano na yung nakita nila, yun yung papahayag nila. Hindi sila pwede magbigay ng sarili ng opinion kasi matatanggapin ng mga tao yun as truth. Diba? Ngayon, yung mga vloggers naman, yun yung yun puro opinion lang, di ba? Hindi mo sila kailangan paniwalaan kasi kaya lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. Diba? So, pwedeng mali sila, pwedeng hindi. Pero, kukulong mo yung tao dahil kontra sa opinion mo. Di ba? Alam mo pa sa US, di ba? Lahat sila magkakaiba sa opinion yung mga yan. Pero, kung pansin mo, at least sila, tinatanggap nila kung ano yung opinion ng iba. May opinion mo, yan paniniwala mo, okay, sige, go. Pero wag mo itulak sa akin, di ba? Kasi may sarili din ako. Di ba? Kung iba tayo ng opinion, hindi kita sasapakin. Hindi kita para sapakin o kaya pakulong, di ba? Ikaw, masaya ka dyan sa opinion mo. Ako, meron akong sarili. Wag mo lang isubo sa akin yung opinion mo. Sabihin mo, ako ang tama, ikaw mali. Di ba? Kaya dapat, yung opinion mo, opinion ko rin. Di ba? Hindi dapat gano'n. Yan yung kagandahan ng freedom of speech. Kaya nulad ng Amerika eh. At yun ang gusto kong pigilan dito. Diba? Kasi gusto ayokong mulad ng Pilipinas. Diba? Gusto ko na magnakaw. Gusto ko ng pera. Diba? Mas mahirap yung mga Pilipino. Nahihirapan sila. Tayo yung abis na mukhang tagapagligtas sila. So, aasas sila sa atin. Pupatuloy tayo. Paulit-ulit. At hindi na nalalaman na nilulubog na lang sila. Tuwa tayong pakialam sa kanila. At they're bordering on being slanderous or libelous hindi naman sa... Sabi ni Atty. Topacio yung libel tayo na lang dito sa Pilipinas yung may napakabigat na parusa sa libel. Ayan. Kasi sobrang balat sibuyas na ganito mga putang ng mamamayan ng Pinoy. Kung gano'n sila kabalat sibuyas, kayo mga congressman, mas balat sibuyas kayo. Ayan, pikon kayo. Lahat tayo pikon. Lahat pala kayo pikon. Kasi ako, medyo matigas yung mukha ako. It was forged by generations of kakapalan na mukha. Nag-aano tayo. Halimbawa, na may decision po ang Korte Suprema tungkol dyan. No? Kapag ikaw ay nagbigay ng isang statement o pahayag na ito ay merong malicious na intention, yan po ay libelous at yan po ay may pananagutan sa ating mga batas. So Kong Asa, just to clarify, itong TRICOM, are you going to convene so that you can put regulations in place parang in aid of legislation to? So, just for example, yung KBP, lalawakin ninyo na... Ay, parang may nagawa naman batas to. Pero ito yan yung instructions ko sa kanila hindi naman nyo kailangan kuha talaga ng batas. Diba? Kailangan nyo lang i-distract ang tao. Yan ang trabaho nyo. Diba? Kayo ay circus. Hindi kayo seryosong committee. Sabi nga ni Prabit, committee. Hindi kayo seryoso. Hindi kayo dapat seryosohin. Wala naman talaga kayong patutuan. Wala naman kayong
goal, di ba? Trabaho nyo lang, itis ng tao at siraan si Inday hanapan ng butas, di ba? At ilubog ang ating mga kaaway. Pero so far as gagawa ng batas for the sake of a man, hindi natin gagawin yun. Yeah, we're not concerned about anyone and anywho in this country except for ourselves. Parang kung ikaw ay you're pretending to be a journalist in cyberspace, you will be, kumbaga, you will fall under this purview. It will be under this, kumbaga, these are your parameters only. Parang Yes, ganon. so, That is what you want to achieve by Kaya okay naman yan kung yung vlogger ang papagap ng journalist. Yan yun. Pero kung yung ano ba, i-react lang tayo sa balita na yung balita naman galing naman sa mga journalist din mismo. Eh, parang may kukulong yan, di ba? Eh, nireactan lang natin yung balita. Yeah. So, yun yung yung logic doon. Pero syempre, hindi yung hindi yung nag-isa game na natin, di ba? Our game na yun is to prevent freedom of speech. Yeah. Yun yung palagi kong plan nito ni parang Ace. organizing a tri-committee. Tama, no? Tama, Pat, no? At more than that, syempre, magkaroon tayo ng disiplina sa airspace, ika nga, o sa airways, whatever they want to call this, no? Kasi nga, Cyberspace ang tao dito kay internet na naman is o social SOCMED o yan nag-ibenta ko naman ng salita ano ba sabi mo? Interspace gusto ba natin na ang ating mga anak ay nakakarinig ng mga pagmumura, pambabastos nitong mga vloggers na ito? anak, anong kinalaman ng mga bata dito? Ano ba, wala nanonood, walang walang batang nanonood ng politika, ano ka ba, bobo ka ba, trabaho yung pinapanood yung mga TikTok, mga nagsasayaw, gano'n. Yung mga network sa ano. Kung concern ka sa mga bata, dapat yung mga patawag mo, di ba? Yung mga kabataan, puro, lalo yung mga, mga kindergarten, puro kokomelon lang naman papanoorin yan, di ba? Di ba nanonood ng politika yun? Puro matatanda lang yung mga nanonood ng political vlog, kaya papalawag mura, di ba? Huwag mo na isama yung mga bata dito, di ba? Ito, di ba? Alam niyo naman na lahat po ng... Saka yung mga bata, hindi naman butante yan, wala nang tulong yan, kailangan natin gawin sa mga bata, gawin natin sila bobo, di ba? Although, hindi sila pababuteta, butante ngayon, future butante pa rin sila. Pero, siyempre, kung gusto natin silang gawing bobotante, di ba? Umpisa natin ang bata pa sila. Pero yung sinasabi mo na, concern ka na masira yung mga bata, wala naman nanonood ng political topic ng mga bata, yan. po ng mga vloggers mga bata ngayon meron pong access sa kahit pa may access yung mga yan, Social hindi nga manonood ng ng political vlog, di ba? Di ba? Para sabihin ka cringe ka pag nanonood ka ng mga kabataan ka nanonood ka ng politiko, wala naman. Sabi niya, kaya bawal bumoto yung mga yan media. sa social media. Yeah. Di ba? Hindi naman pwede. Ito nga napakalala na siguro ng sitwasyon dahil may nakasama na ito, nananawagan pa Versa. na magkagulo ang ating bansa. May nananawagan na magkaroon ng kudeta. Nananawagan na... Kung naman kung po dito, bata. O, ibang topic na ba yung sinasabi mo? Okay lang kung manawagan ka ng mag-resign o hindi kaya ikaw ay may walang alam dyan kaya ikaw ay bumaba o something like that. Pero kung mananawagan ka ng kaguluhan, teka muna, meron po tayong batas dyan. Teka, sino ba nagtatawag ng kaguluhan? Parang wala pa naman akong Kaya play safe nga si Insan di ba? Wala naman nagkakagulo Minsan napapraning pa rin siya pagkakasinghot. Pero wala, upanso para sa tatawag ng kudeta, di ba? Parang wala naman masyado di ba? Confident kami na hindi kami ipapabagsak. Kasi nga naman, ang
mamayan, di ba? Kahit na hirap magtitiis yan, di ba? At walang gagawin. At hahayaan na lang nila kami dito. So, ito yung nagagaling confidence namin. Nakatirahin kami na tirahin, hindi kami papansin kahit anong sabihin nyo. Kasi wala din naman kayo talaga gagawin. So, susundatan ko lang yan, Kong Ace. Magsasara na po, you only have until June. Tapos magre-recess na kayo in a few weeks. Paano ito? So, sa next na lang, sa 20th Congress, makakahabol ba ito? Kapag ito hindi umabot no sa pagsasara nitong 19th Congress, pwede naman po siguro i-refile ito no sa susunod ng Congress, no. Yun ay kung mananalo pa kayo. Nandiyan ka pa. Ito si Ace baka tingnan natin kung hindi siya pumalpak kayo, okay. Pero kung palpakan ako, yari ka. Lalaglag ka namin. wala kang support. Nagkagawin ba dito interview mo, ha? Ito, medyo nakakailang strike ka na. Medyo nababong na sisilipan tayo ng butas. But I believe na dapat para maipasa ito, kung mahahabol man ito sa 19th Congress, kung ito ay masicertify as urgent ng ating Pangulo. At dahil nga... urgent. Kaya ba nagmadali yung hype na yun? Diba? Pag nagbabadali yun, yung mga puro lagi sumasablay, di ba? Tulad yan, nagmadaling magbigay ng clemency. Sino binigyan? Yung dating na-involve sa drugs, di ba? Yung mga drug addict. May mga drug lord pa yun. Diba sina Espino, sino ang pangalan nun? Erwin Espino. Basta yun. Yung Erwin Espino. Something yata yung pangalan nun. Di ba? Sino pa? Si Diliba. Di ba? Pinalaya. Na-involve sa drugs. Tapos si Mabilog. Kaya, mga minadali yan Kaya katulad mo, mga pinakakuha na niya, mga galit na sa Duterte pero may mga kaduda-dudang background. Diba? Kaya ako urgent, di ba? Ang in-urgent lang yan, yung yung budget natin, di ba? Pinirma ka agad, hindi mo lang inaral masyado. Di ba? Yun lang gusto ko urgent yan kasi pera natin yan. Yun nga lang, kaka-urgent niya, yan, hindi siya nag-iingat. Binabati ko rin siya, nakasilip yung balance, di ba? Kasi sumagot-sagot pa yan na wala na siya pinipirmang blanco, di ba? Tapos sinabi niya sinukali si Duterte, hindi pala naman yun yung tinutukoy. Ay, nako. Kami tuloy sinisila. At yan, ito na yung Qualcomm, yan yung isa sa mga goods ko for diversion tactics. Para pag yun pansinin yung topic nila. Kasi mabigat, actually, honesty, mabigat sa amin pag nayari yun. Wala kaming budget pang campaign. Ito kami kukuha. Kaya nga malaki yung gina namin budget sa Congress. Tinasa namin yung Congress, tinasa namin yung Senate, at tinasa namin yung sa Office of the President. So, minsan, meron ko din dito. Huwag mo kaming ilaglag. Please. Kung gagawa ka ng kalokohan, hintayin mo muna ako maging Vice President. Kailangan mo wala mo na si Inday. Okay. Certified urgent ito, magkakaroon ng mabilisang pagtalakay, pagdebate at pagpasa nitong mga batas na ito. Tawag dito, maganda kasi yung resulta ng survey na ginawa na 61% sa mga na-survey aprobado po yung ginagawa ng Quad Committee, no? So, survey, yan. Totoo ka sa survey na yan. May nanano kaya yan. Diba? Sana na meron, Diba? Tiraasan namin number niya, kami naman may gawa yan. Survey na. Ay, sana may maniwala, Magandang tool din kasi yan, Pandoko mo ng mga tao, pang may condition mo. Diba? 61, agree sa inyo. Ako nga, nahihirapan ako mag-resign. Yung mga pinagagawa nyo kabubuhan dyan. Pero okay na, 61 galing na peking numero yan. ito naman yung extreme ng is yung on the other end nga of the spectrum, kung ito nirereklamo nyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman na ang
ang majority naman, 61% approve of what you're doing. Sino kayo 61 pa rin? Let me be clear, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ah? Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Tulad ng survey. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin. Oh. Sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tanga-tanga kami dyan sa Ay, okay lang pala sa iyo yun eh. O, di huwag ka masasaktan. Magsasabi kita ang bobo at tata. Eh, bobo ka talaga, barbers eh. No. Babay ko. Tata-tata ka, barbers. Huwag ka masasaktan ha. Lord Phoenix. Wala ka budget. Pag nasaktan ka, tawa ka naman na lang. Di ba? Problema yun. 24 oras, 365 days in a year. Gago ka naman, barbers, hindi ko kaya yun. 24 na lang sabi kita tanga. Puputput yung lalamunan ko doon. Dapat ikaw lang yun, di ba? Eh, nasabi, paano na lang, tira mo naman yung mga kasama mo, sabihin ko rin sila tanga eh. Eh di ho nilang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news na hindi naman wala namang basihan. Halimbawa, no? I'm just Ayan. using the issue that was thrown at me. No? Kaya, ano nga ba yung issue yan? Sinasabi mo, parang muhing-muhi ka na sa mga vloggers eh. Hindi ko naman alam kung saan ka nagagaling. Tinawag na drug lord, no? Oo. Eh, tayong dalawa lang. Talaga, may tumatawag na drug lord sa'yo. Balita sa akin yan ha. Parang ko naman, hindi totoo yun eh. Di ba? Medyo drug lord, parang wala ako nang mabalitaan may tumatawag sa'yo. Kasi katotoo yun, di ba? Dapat, sa'yo na pupunta na si Pinsan pag kailangan niya ng sisigutin. Baka bigyan mo pa siya ng discount, di ba? Lang naman nag-uusap Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Oh. Eh, gusto ko sana kayo Apat, kasama ko. Kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Hindi. So, Di ba? so, Kung paniniwala lang, di ba? Naniniwala ko hindi ka drug lord, di ba? Pero prueba, wala akong prueba na hindi ka rin drug lord, di ba? Naman tayo proof is king. Alam mo Diba? kami, kasi nga, Napakasimple. alam mo ba, kaming- ano din? Wala po kami hinahabol. oh. Wala po kami... Pero I'll take your word na hindi ka nga drug lord. Sige, sabihin na natin. Let's believe that. Di ba? Supporta naman kita dyan. Attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkus, gusto pa namin palakasin ito. Pero ito, mas siguro kung hindi ko inutos sa'yo, dapat i-demand mo na lang, di ba, direkta. Di ba? Pero alam ko naman kasi sumusunod ka lang sa utos ko eh. So, tuloy mo yan. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Oo nga. Meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabato. Kaya ka na naman sa kabataan mo Alam eh. po natin, yung mga anak at mga apo natin, meron pong Di ba taga Surigao ka? Di ba? Ba't kabataan ka ng kabataan eh? Hindi ka naman representative ng kabataan party list eh. Kaya mo na sila Manuel doon. Yung mga boboy, ano ka ba? Makatae, makabulok, makabayan, bayan black, yung pala yan, ano? Lagi siya tinatawag na makatae. Kaya pala pag sinasabi ko, nakausap ko si Maring Franz, biglang simangaw siya pag sinabi ko makatae black. Ako, taka naman ako, ba't nagagalit sa akin to? Hindi pala yun yung pangalan nila. Makabayan. Bakit? Okay. Hindi makatae, ano? Makatae black. Kasi tae sila talaga eh. Terorista yan, di ba? Mga ba sa terorista? Di ba? Kahit ako naman magnanakaw eh. Siyempre, magnanakaw. Hindi ko gusto yung mga terorista, di ba? Yung terorista, paninira lang yun, wala namang pera dyan, di ba? Parang laki na nagkalit yung mga yan,
parang magkakapera, nakigalit. Sabi yun, I just want to steal, lie, and steal. Sila kill, destroy. Destroy, di ba? Sila sinasadya lang sa akin talaga yung Pilipinas, di ba? Kaya ako, hinahayaan ko na lang mawasak sila kusa. Kasi, bobobo naman ng mga constituent natin. Di ba? Kaya sirain sarili nila. Access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon mo natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Alam mo, yung mga kabataan, pag napanood nila yung peking hearing dyan sa Quadcom, matuto talaga magbura kahit sino eh. Kasi bobo nyo eh. Tataka ba kayo lahat dyan? ano And again, wala namang bata talaga nanonood ng political vlog. kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. Ads! So, gaya rin nila, Puro ads, tayo ay merong suspecha, no? Bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. No, ako hindi ko naman nilalahat, no. Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no. Wow naman. Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok dyan, no. Yung mga vloggers natin. Yung mga vlogger natin sa side na to, yung mga pera natin, di ba? Yung mga party hindi ko, ewan ko. Hindi naman ako aware kung nagbabayag sila doon. Pero naman hindi di ba? Kasi, ano tawag dito? Mas na sila tama sa mga vlogger sa atin. Analogy of a basket full of eggs. Meron pong mga bulok, no? Yung mga wala hong utak. Yung wala hong ginawa, kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro, wala hong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Sino nga tinutukoy doon? Sino yan? Pag-usapan nga natin yung barbers, di ko kilala yung tinutukoy mo Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Yeah. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in journalism, no? Yeah. So dapat Nag-iba na kasi mapa-remind ulit ito mga Nag-iba na talaga ang landscape dahil sa sa But social media, no? Yeah, Yung, oo. Because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like an Ito ba tinutukoy mo journalist? Sila ba yung gumawa mismo ng balita? Di ba? Sila ba yung mismo yung nag-interview tapos nagpahayag kung ano yung content ng balita? O baka ito may nag-react lang doon sa mga balitang lumalabas talaga sa mga journalist. So, ito barbers, huwag ka ma-confused na sa dalawang yan. Okay, kasi talaga yun. what they call this, banning. Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Vet. Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Bet. Yeah. Mali ka, ate. Sabi ni Parindan, bet daw yan. Bet. Pero B. Yeah. B. Bet. Pamalito ni Parindan yan. Bet. Bet. Oo. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo ako. Alam mo, Ang problema sa iyo naman, Maris, binabalik mo ba yung mga vlogger na ako nagbablog na rin ako Inasal mo ba ako? Nagbablog na rin ako Diba? Gusto mo paluin sa kwet? Gusto mo hindi kita bigyan ng budget? Insulto mo ako Hindi sino mo yung mga vloggers isa na ako sa kanila Diba?
Kung parang yung gusto mong mangyari, parang talagang ano yan, lubhang napakahirap. Oo. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na Mahirap talaga kasi yun naman talaga yun. Wala naman talaga patutunguhan yung sinasabi mo, Barbers. Distraction nga lang kayo. Di ba? Sa Ali, nakasilip yata yun ha. Nasisilip pa tayo, pare Ace. Ano yan? merong dating journalist na Kasi any Tom, Dick, and Harry now lahat ngayon may handle eh. Lahat Yeah. na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what Yes. they want to Correct. say. That's Yeah. freedom of Pero expression. tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya niya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning. At yan ang ayaw nating mangyari, di ba? Maging educated ang lahat, di ba? Kasi nga, di ba? Tama si Mari Ali. Kung katotohanan yan, tatayo talaga. Yun yung ayaw namin, di ba? Kasi namin manloko nga ng tao eh. Tapos, kailangan maging discerning ang mga tao dahil educated sila. So, ano ba solusyon? Come to education, di ba? Kailangan maging bobo ang mga tao. Para permanent sabi siyang maloloko ang mga sambayanan. Di ba? So that you can separate the chaff from the That is grain. exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas doon sa Wala tayo achieve distraction ka lang kayo eh, di ba? Hindi mo sinabi yun na iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun no, ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. sige, hindi ko i-spice to. I-upload ko na ng buo to. Di ba? They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin, no? Yun nga, balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, Kung kayo ang hirap nga ay naman ano kaisa yun. ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion. No, Imbitahin mo yung mga yan, di ba? Tapos, pag hindi nyo nagustuhan ng sagot, contempt, kulong. Yan ang paborito nyo, di ba? Parang din kayo mga vlogger sa Quadcom, di ba? Usap sa mga, uy, palitan. Wala pa tayong content. Kailangan natin ba yung pa-content? Ayan. Sunod na hearing tungkol dito. Bigyan Alam nyo niyo kami pala- ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. No? Wala akong ganun. Kayo lang talaga dyan. Yung mga pinadala nyo dyan, tinatanong nyo, pag hindi nyo hindi nyo gusto yung sagot, contempt eh. Ano yung sabihin nun? Yeah. So, importante na sa inyo yung opinion nyo, di ba? So, you're practicing yung pagpatay sa freedom of speech. Mag-opinion nila, kung sabihin nyo, yari sila. Ito ay para sa bansa. Kung Ngayon, itong balikan ano- ulit yung sinabi ng credibility. Kaya Tingnan mo nga naitanong kayo ko ng kanina, ano. kung ano ba ang inyong pananaw, no? Kung Baka kami naniniwala na Kaya natawa ko naman ni Pistol. Concern kayo sa pananaw ng iba. Ayan, sigurado. Hindi, wala tayong pakialam sa opinion ng iba eh. Diba? Kaya ka naging congressman eh. Pananaw mo lang yung nakakita mo. Diba? Wala akong concern dyan sa mga yan.
drug na lord ako ay ka. isang drug lord. Oo. Eh sabi nyo, it's a matter of credibility. Correct. Di ba? Now, how Yung can ibig you- sabihin, how can you tatayo at achieve tatayo that? yung pangalan mo, di ba, na hindi maniniwala. Kahit ang dali kasing mag-akusa. Di ba? Ang daling mag-akusa. Pero ako, for me, in the end, tulad nga sinabi mo, naniniwala ba kayo na drug lord ako? Hindi. Dahil tatayo ang pangalan mo di ba? So ito ngayon, hinga kita ng reaction kung binasura pala ng Department of Justice itong money laundering raps laban kay Cassandra Leong dahil sa kawalan ng ebidensya. Okay, kasi para lang nag-circus dyan sa panahon na yan. Ano ba yan? Lalo na si Dan, di ba? Isa yung pinakamaraming atraso dyan sa kay Cassandra, di ba? Kaya nga hinahablan ni Atty. Topacio yan. Di ba? Nagbibigay ng immunity. Di pala naman sila kayang bigay ng immunity. Tapos sinasabi, wag ka makinig doon sa abogado mo. Ano ba yun? Kaya nga may abogado eh. Tapos sinarang pa si Atty. Topacio, kokontempt daw siya pag napag-usap siya sa kliyente niya na nagbayad sa kanya. Ay, ano ba yun? Tiro mo, mga korte-kortihan lang talaga kayo. Playing court kayo dyan sa lugar nyo eh. Saka ano ba yan, di ba? Ano bang bunga niyang yun sa kay Cassandra? Di ba kinakabit sa Pogo, di ba? Eh, wala naman kayo nakukuha dyan. Sana kumuha na kayo ibang, kahit kumuha na lang kayo nakasabay nyo, pinag-resource person nyo, tanggap ko pa yun, yata, kaya wala talaga kayo mapipiga dyan, tapos, piniga nyo ng piniga. Ay, naku. Ano to? Code? Hindi, ads. Ano ba yan? And this is after May- nga may kasi, ebidensya, di ba, kinulong siya ng siguro, 4 na nakita buwan, ng no? korte, Apat na buwan? na merong, walang, ika nga, hindi beyond reasonable doubt. Ang galing apat na buwan as sa mga tao, di ba? Medyo nabibili ba ako sa inyo na napakasamang ugali na, napakasamang tawag nito, napakasamang activity doon, na ginawa niya sa tao kasi sa talas na mapaproud ako sa inyo di ba? Kaso yun nga lang sumasabi pa na kayo dyan, di ba? May pagdududa, no? Kung ebidensya lang, meron. Kasi how can a 21-year-old girl, no, for that matter, be able to acquire so much wealth like that, na walang klarong pinanggagalingan? Hindi ba nasa kaso ng anti-dummy law yan? Maring may gumagamit sa kanyang pagiging isang dummy, no? May nana pala kayo di dapat kinalkal nyo ng konti, di ba? Kung ano yung sinagot niya at nagpas kayo doon, tapos kung hindi nyo talaga nakakuha, di dapat humanap lang kayo ibang resource person. Kasi isa pa, kung ganun nga, hindi nyo naman trabaho mag-ano hindi nyo naman trabaho mag-persecute ng mga tao kung may nagawa nga silang crime di ba? Kasi for nabubulan ako. Gagawa kayo na ba? Ay, nako. Gagawa kayo ng batas kaya yung ginagawa yan Hindi naman yung para magkulong kayo ng taong Saka di ba, inibita niya as resource person, hindi naman niya accused, di ba? Wala kang karapatan na resintahan Kaya nga nasisilip kayo, korte-kortehin nga lang kayo dyan di ba? So, ang sabi sa inyo, di ba? Hanapin niyo ng butas si Inday. Hindi kasi sinabi pag-up kayong judge, jury, and executioner dyan sa lugar nyo, di ba? Silip ka lang yun Yun ang ano dyan Yun ang but of course, marami pong kasong itinataw sa kanya, pero lahat po yan pinag-aaralan ng ating Department of Justice. Kung ano ba yung tatayo sa korte? Ano ba yung mabigat ang ebidensya? Maaaring may ebidensya pero hindi po mabigat. Dahil remember, kapag criminal ang kaso, kailangan built beyond reasonable doubt. Pero yun nga, hindi kayo criminal court, di ba? Registration kayo, yung korte nyo, paggawa ng batas, di ba? Hindi nyo karapatan magpakulong. Ayun na kayo. Ay, nako. Ako na lang kaya dyan. Di ba? Baka makalusot pa tayo Mga power tripping na lang kayo dyan. Baka kayo mga ulo nyo. Luwalaki ulo nyo. Ako lang, may karapatan lumaki ulo. Gato. Okay, tuloy.
Sige po. We know you have to go at 9 o'clock. Meron yata kayong Quadcom meeting ulit. So, Kaya naman, Quadcom na yan, Congressman Ace, babalik po kayo para kuikwento kung makakaabot nga itong TRICOM bago magsara po ang Kaya 19th yan, Congress. distraction At nga na kayo magkakaroon po ng mga bagong regulasyon tungkol po Diversion dito na sa kayo. mga fake na nagpapanggap ng mga journalists sa social media. Maraming salamat po, Kong Ace. Thank you, Ali and Pat. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig ng sa ganun makapag Dala kayo para makulong namin kayo. Wala na kami makontempt eh. Kailangan meron kami makontempt. bigay din po kayo ng inyong opinion at Ay, idea naku, huwag para mo ako ma-improve. papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalapisan, na mga kasama ko dyan. Hindi Ala! ako makakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama niyo dyan. Kalabisan. Ako! Ano ba? Ace, ano to? Sabon ka. Gago. Pinasabog mo yung Ali eh. Ano ba? Kasi ako bisa-bisa nagpa-power trip kasi kayo dyan eh. Ano mo, meron palang tinatagong sama na loob to si Maring Ali eh. Ako. Ano to? Paano to? Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo. No? Opinion. Wala ka yung pakialam sa opinion ng pag-kontra yung opinion. Kinokontep nyo pag hindi nyo gusto eh. Tapos sa opinion. Kasi bakit sa opinion dahil para may makontep kayo, may mapakulong kayo, no? Para lumaki na ng ulo nyo. Kasi, tama ako, kulong ka. Dahil pinakulong kita, ibig sabihin, tama ako. Kahit tama ka, kaya hindi ko gusto yung opinion mo, kulong ka pa rin. That means, I'm right. Di ba? Parang gano'n yung nasa utak ng lahat eh. Ano yan, lalaki talaga ng ulo yung goods ko eh. Ano ba, goods pa lang kayo. Kaya na, ano ba? Pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa na po kami ng batas. Pero may experience kayo, wala naman kayo mga experience sa magiging korte-yan nga lang kayo dyan eh. Ano ba, focus on the goal. Find something to persecute Sarah, to persecute Inday, di ba? And distract the people from the real issues of the country, di ba? Hindi para magpakulong, di ba? At least gawin mo yung tama procedure ng committee nyo, di ba? Ay, no. Kasi bahay nyo gumawa ng baras kahit peke, di ba? Kahit konti, para naman distract yung mga tao. Nag-power tripping talaga kayo pag galit na pag nag-inis kayo ng kode, papakulong nyo. Alam nyo bang parang bumababa yung credibility talaga ng committee nyo pag ganyan, papakulong kayo ng mga inosente. Di ba? At least iniwasan natin yan. Kung sila natin manloko ng tao, dapat at least yung credibility natin, kapani-paniwala. Ay, no. Pero ganyan, gumawa kayo kontrabida eh, di ba? Sa matang tao, dapat mukha tayong bida eh, yung gameplay, yung playbook natin dapat eh. Yan, nalulo na ba kayo sa pangyarihan eh. Ay, nako. Ano ba naman ito, mga goods ko? Tatanga. Kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. What? Sinabihan ka wala mas respeto. Ano kayo? Oh, hurts. Ano gagawin mo? Papakakonte mo si Ali. Sa akin, sinabihan kang sinabihan kang walang respeto eh. Diba, sabi mo kanina, pwede kang sabihan, tanga-tanga, bobo. Huwag magalit sa Ali. Kasi may point naman siya talaga eh. Diba, kahit ako, parang ayaw ko kampi ako kung wala lang akong pakinabang dun sa Quadcom nyo eh. Kasi ang bobo ng logic eh. Bang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, Cross the line. Sinabi lang niya, yung mga kasama mo.
Pero kasama ka na rin dun eh, di ba? Kasi kasama ko nga eh. Di ba? Alam niyo ba kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Di ba? Kung ang mga kasama mo, mga kabarkada mo siya, gago, di gago ka din. Trato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Hindi ka drug lord. Very healthy looking. Maraming salamat. Maraming salamat. Kasi lugi nga ako eh. Nailabas nila yung content. Ang dami nang nanood. Ang dami nang nakakita. Eh maraming sigurong porsyento ng nakapanood na maaaring naniwala. Lalayo lang. Oh, di mag-vlog ka din. Ano Then, na, yung kung- hindi nakakakilala sa akin. Ako in the end, like ganyan na talaga yung landscape eh. Kahit anong ibatos nila sa inyo, kay Pat, sa akin, in the end, tatayo ang pangalan mo eh. I agree. Tama naman. Okay. Maraming salamat Thank po you for very joining us much, this morning. Kong Ace. Happy Representative Okay, Robert maraming Ace salamat. Barbers. Oo, Surigao del Norte. At ang oras. Oh, tapos. Ay, nako. Ay, parang Ace. Ano ba yan? Medyo napahiya ka ng konti ito na. Ano ba yan? Tinawag kayo walang respeto in broad daylight. Ay, nako. Tinawag yung mga kasama mo na walang respeto. Hindi marunong respeto. Diba? Which means, kasama ka din doon. Kasi may member kayo na isang kakakuan ko. Kita ko mo kung ano man yung ilang numero pa ilalagay nyo dyan. Ay, ako, barbers. Pero tuloy nyo lang yung trabaho yung pandistract ng tao. Focus! Yan na, focus. Come on, please. So, ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo, ha. At least, kung maloloko kayo ng tao, at least, kayo may logic lang talaga. Diba? Mayroon pa kasi maloloko ng tao kung walang sense yung sinasabi nyo. So, mabilis kayo mabubuko. Ay, naka. Barbers, pasag kay Manong Ali. Na-stress ako. Mga goods ko. Meeting nga tayo uli ha. Kahit tayo sa Jollibee. Okay. So, yan na muna. Saka na tayo maglaro ng wala na tayong oras. Isang oras na tayo nag-stream. May sila naman ito. Bukas harapan din tayo ng reaction na pag may issue tayo. Pero marami yata tayong issue. Marami mga issue na lumabas ngayon. So, pwede makahanap tayo. So, kung nagustuhan nyo itong content na to, naiinis kayo sa akin, magbubuka. At gusto yung kalat ng mga kalokohan na pinagsasabi ko. Kasi, ano lang talaga to, silent, tayo na nakakalam dito. Wala naman nanonood dito sa channel na to. So, kung gusto nyo mabuko yung... Pero sana huwag nyo gawin. Pero kung gusto nyo na mabuko yung mga kaloko ko, subscribe and like and share. At comment na rin kung may gusto kayo sabihin. At dahil wala naman talaga tayong audience dito, di ba? Kung sakali baga ma-approve na tayo for live, so pwede nyo gawing pwede nyo patuloy na saging dito. Ay, yan tulad yan. Meron patuloy nyo ako ng basura. Kaya kung naiinis talaga kayo sa pamamalakad ng gobyerno ito under the regime of Pinsan. Yan. Pwede nga, sasaluhin ko kayo mga masama na loob sa inyo. With that, this is your favorite part of the House Speaker, Congressman Tabon Sos, at your service. No, at my service. Bye.